What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Sheep Jojo once again. So andito tayo ngayon sa harap ng bahay. At share ko lang sa inyo ang aking ginawa na koi pan. Saka may mga goldfish. Kunti lang koi pan ko dahil yung iba mahal kasi. So hindi ko kayang bumili ng koi. 200 isang maliit. $200. So ngayon ang binili ko mga goldfish. So ngayon dito tayo ngayon. Yan, kita ko yung mga alaga ko. Yan, marami na sila. Dumadami, ayan o. Kakatuwa ng patupid na dito sa harap ng bahay. Yan, ito ang harap ng bahay namin. Yan ang aming pintuan. Yan garage. Ito yung driveway namin. Bali apat na sasakyan nung pwedeng magparada dyan. Pwede yung isa doon sa loob, pero pag umuwi kami ng Pilipinas, bakasyon kami, so yung dalawa ipaparada namin dyan sa loob. Yung isa iniiwanan namin sa airport kung sandali lang kami sa Pilipinas. Kuminsan mga 2 weeks or 3 weeks, yan, iniiwan namin sa airport yung isang sasakyan, yung van, para hindi na kami mag-arkila ng taxi. Kasi ganun din ang ibabayad mo dun sa pagbayad mo ng parking lot sa bayad mo sa taxi. Kaya mas mabuti pa yung dalhin mo yung sasakyan mo, iwanan mo sa parking lot ng mga kuminsan isang buwan, mga more than $200 ang binabayaran namin sa isang buwan. So okay lang naman, at least sarili mong sasakyan at pwede mong dalhin ang gusto mong dalhin na bagahe. So ngayon guys, dito ako ngayon, day off ako ngayon, so may time ako na mag ano. So ngayon dito, pakita ko sa inyo aming mga alaga oh. Ayan, kilala niya ako kasi ayan, kukuha tayo ng pagkain nila. Ayan, balik tayo dun sa garage. Andun yung pagkain nila para lalo silang lumapit sa akin. Nagkabit-kabit na rin ako ng Christmas tree ngayon. Itong garage namin. Yun ang mga pagkain nila oh. Ayan. Pwedeng ito malaki. Ayan, may para sa koi yan, malaki. Ito pang goldfish. Pumibili na ako ng marami para hindi na punta ng store. Ito naman guys, yung maintenance niya sa para malinaw siya at hindi siya magkaka-algae, yung yung tawag doon, lumot. Yan, lumot. Ngayon guys, punta tayo ulit dun sa harap. Pakainin natin sila ng kanilang pagkain. Ayun, bukas na pala ito. So yan, balik tayo dun. Dito sa aming neighborhood, tahimik lang. Walang masyadong lumalabas dito. Lalabas lang sila pagpapasok, tapos papasok sa trabaho, darating. Walang masyadong tahimik dito sa neighborhood namin. Maliit lang ito na subdivision, mga nasa 30 kami na homeowners, mga 30 kabahayan lang. Ayan, ito yung dulo niya, ganyan. Yan ang pangatlo kami sa dulo sa bahay. Ayan guys, pagkain natin sila. Ito yung pagkain nila guys. So alam na nila yung kulay. Ayan, bigyan
natin. Uy! Yan, lumilipad tuloy. Ayan yung pagkain nila. So, kung minsan sa umaga pinapakain ko sa, pwede rin sa hapon. Basta once, minsan lang sa isang araw magpakain ng isda. Ayan. Yung fountain na yan, meron yung mataas. Kung nga lang tinanggal ko dahil umaabot dun sa mga kuwan, yan sa yung tubig, sayang. Napupunta dyan sa ibabaw yung tubig. Yan yung fountain yan. Sa gabi yan maganda kasi iba-ibang kulay yung lights niya. May ano yan yung ilaw niya. Iba-ibang kulay yung lights niya. Ayan yung pagkain nila yan. Mamaya yan, ubos na yan. Yan. Kasi sa dami nila, para madali silang lumaki. Ang ginagawa namin dyan, pag may buntis na at meron na silang itlog, yung mapapansin mo yung isda, kung malaki yung tiyan niya, yung lalaki, isisipalit namin saka yung babae. Tapos mga 2 araw sila sa isang lalagyan sa aquarium. Pagsamahin sila doon. And then after that, after 2 days, tanggalin mo sila, higain mo yung tiyan nila, pagsamahin mo yung sperm ng lalaki saka yung itlog ng babae, saka mo inimix. Tapos lagay mo sa isang isang aquarium na maliit. Mga after 1 week, yon lalabas na yung mga maliliit na isda. Ganun ang pagpapadami ng isda. Pagpapadami ng koi o kaya aquarium, goldfish. Sayang nga yung goldfish ko dun sa likod dahil tinabunan ko yung aming kwan dun kasi may balak kaming mag-build ng swimming pool dun sa likod ng bahay namin. Kasi this coming summer, yun balak kong magpagawa ng swimming pool dun dahil doon talaga sa likod ng bahay namin, may design niya talaga na magkakaroon ng swimming pool. So ayan guys yung aming likod, harap ng bahay. Ayan. So yun guys, dahil kondiyo pa ko ngayon, naalis ako yung bahay namin. Ayan. Simple lang. Dito sa Amerika, yung ganitong klaseng bahay, simple lang. Kasi kaya namin naisipan na 1 story lang namin kinuhang bahay dahil someday pag tumanda kami, siyempre tayong lahat tayo tatanda rin tayo. So dati ang ganyan ang pinili namin, 2 stories. Pero sabi ko pag tumanda tayo, hindi na tayo makaakyat dyan sa taas. So kinuha na lang namin ito 2 lang, isang lang. Pero maganda yung namin na kuha namin na bahay dahil saka natsambahan namin, mura lang. Dahil nung kasagsagan ng bumaba yung economy ng Amerika, nung nagkaroon ng bumbahan sa New York, naalala nyo yung 911,
Kaya tinawag ng 911, September 11. Ayun guys, magmula nun, bumaba yung economy ng Amerika, so bumaba yung presyo ng mga bahay. So timing naman na bibili kami ng bahay, so binili namin to, bali 125,000 lang. Pero sa ngayon na ito, mga nasa 300,000 na. So ang laki ng malaki yung itinaas. Kasi nga 2001 namin binili ito 2001. Ayan guys. Ayan ang kabuuan niya. Ayan. So malapad siya. So ang pinakadulo ng aming lote, ito yung kotse ng anak ko. Ito, saka yung bakod na yon, ayan bakod. Binakuran namin ng puti. Ayan. Hanggang dito rin sa gilid dito. Ayan, may bakod din na puti. Ayan. So yung pansin nyo, may video ako na, ayan, ito hanggang dito yung sukat ng bahay namin. So ngayon guys, hindi na masyadong tumutubo yung mga damo dahil magwi-winter na, so taglamig na dito. So hindi na masyadong mamamatay na lahat ng damo. Saka yung mga halaman na yan, malalagas na yung mga dahon niya. Tapos pag tapos na yung winter, saka uli babalik yung mga dahon. Okay guys, ito na lang. Thank you very much sa inyong panood. Shinare ko lang ito yung kasi ganito, pag day off ka, wala kang magawa. So at least na-share ko yung aking tinitirahan na bahay at yung mga ginagawa ko pag day off. So ngayon guys, aalis ako dahil bibili ng kailangang sa darating na Thanksgiving. Itong darating na Huwebes, itong 26, Thanksgiving dito sa Amerika. So bibili ako ng ibang gagamitin para may makain. Pero usually meron na kaming turkey dyan. So ang talagang traditional na pagkain sa Thanksgiving, turkey, saka mashed potato, yan lang naman. Pumpkin pie, maski anong pie, basta merong pie. So ito yung sasakyan ko ngayon, dahil yung isa kong sasakyan binigay ko dun sa aking anak na babae, dahil nasa college na siya, so kailangan niya ng sasakyan din sa school niya. At ngayon nasa dormitory na siya, college dormitory niya. So tuwing weekend o kaya bakasyon nila, umuwi din siya dito. Pero madalas doon na lang siya sa dormitory, campus nila doon sa school. Mga mahigit 1 oras din. So nga lang ayaw niya nang balikan na uuwi, papasok. So nag-stay na siya doon sa dormitory niya. So ito guys, thank you very much sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo itong video na to. At sana yung mga hindi pa nakakapag-subscribe ng aking YouTube channel, sana mag-subscribe na kayo sa channel na ito. At marami rin akong mga videos na iba-ibang videos, hindi lang iisang content yung aking ginawa. So iba-iba, kaya marami kayong mapagpipilian. Dahil ako isang cook dito sa Florida, isang kusinero, nagluluto ako sa isang pasyente para sa mga pasyente sa ospital dito sa Florida, isang malaking hospital dito sa Florida. So dito kami nakabili ng bahay. Tahimik dito at
magandang magpalaki ng mga bata dahil walang masyadong mga crime, walang masyadong gulo, walang masyadong hindi siya crowded. Saka yun na, pinaka-importante yung tahimik. Okay guys, thank you very much at aalis na ako. See you later, bye bye.